nakikita ko naman po siya, labas-pasok naman po siya ng Pilipinas. In fact po, pag pumupunta po ng ibang bansa, may pasalubong pa nga siya sa akin minsan. Labas-pasok naman po siya ng bansa, nakakakwentuhan, nakakausap naman po. In fact po, yung naging record po niya pagbili po sa akin ng baboy, maayos naman din po. And you know what's most troubling about this, Mayor? It's not only that, I'm sorry, you lied. Hindi lang nagsinungaling kayo, pero kayo yung approving authority para sa Zunyuan dahil mayor na kayo noon. And bakit ko po kinukulit itong puntong ito? Bakit important distinction ito? Kasi yung mga incorporators, co-incorporators nyo sa Baofu ay akusado at convicted ng criminal activities sa pinakamalaking money laundering operation sa kasaysayan ng Singapore. Ito po yun. Kaya duda talaga po ako, Mayor, pasensya na pakalat-kalat lang sila sa Clark, nagpapatranslate sila sa inyo, at naisipan mo lang na i-alok ang lupang nabili mo na. What it really looks like to me ay Baofu was deliberately formed by you and individuals involved in money laundering and other criminal activities, and it was part of a synchronized and coordinated plan all along. Buying land, opening up a POGO enterprise, maximizing our flawed regulatory system to abet scams, human trafficking, money laundering. And in just a few moments, I will show more evidence of this. Pero at this point, Mayor, alam niyo po ba na yung mga co-incorporators nyo sa Baofu ay mga money launderers? Your Honor, nalaman ko po kahapon to sa Facebook post niyo po. After ko po malaman, sinearch ko po sila. Ang kausap ko po dyan sa Baofu po ay yung si Zhang Ziyang. Yung dalawa po, hindi ko po sila nakausap. At after po ako mag-divest po ng 2021 po, wala na po akong alam sa kanila. Kahapon po nakita ko po doon sa Facebook post niyo po na sila po ay money launderer po sa Singapore, at nag-research po ako through Google din po, at nakita ko nga po na yung dalawa po ay sangkot nga po doon sa money laundering po sa Singapore. At kahapon ko lang po nalaman, gawa po nung nakita ko po sa Facebook post po ninyo, Madam Chairman. Hindi ba dapat kung papasok kayo sa ganyang kalaking negosyo, napakalaki, kumpara sa mga nauna nyo ng mga negosyo? Nagtatanong nga yung mga tao, ha? Mula piggery, papuntang Pogo, parang ang laking multiplied many times over. Di ba dapat nag-due diligence kayo? Kasi ang laki ng ipapasok nyong equity. Yung mga lupang sabi nyo, binili nyo on installment over the years sa mga private owners. Hindi po maliit ang 7.9 hectares, halos 8 hectares. Hindi ba kayo nag-due diligence sa makakasama yung mga co-incorporators? Sorry mama, hindi ako negosyante, pero alam ko mga negosyante, hindi umaalam lang sa pagkakatao ng mga co-incorporators nila. After matanong sila sa isang Senate hearing sa Facebook, due diligence dapat, di ba? Sa mga dokumento, sa mga government agencies natin. Your Honor, bago po nangyari po yun, ang kausap ko lang po dyan, si Huang Ziyang. Siya lang po yung kausap ko po. At ang katwiran ko po that time, since akin naman po yung lupa, majority po na sa akin, wala po mawawala po sa akin. At nung huli na lang po, naging POGO po yan. Nung una, primarily po, ang usapan po na project po ay housing. Yun po yung unang pinag-usapan po namin ni Huang Ziyang. Si Huang Ziyang po, nakilala ko po siya sa Clark na marami po siyang restaurants at binibentahan ko po siya ng baboy. At okay naman po yung naging transactions po namin. Mabait naman po siya. At in-offer ko po sa kanya na tayuan po yung lupa ko po sa Bamban. Well, medyo, okay. Inuulit nyo yung ilang mga detalye dahil gusto nyo ngang maintindihan namin sa ganyang perspective yung kwento. But lalo lang dumadami po yung things that don't add up. Balikan ko lang po yung sabi nyo kanina, kinonfirm nyo taga Fujian, si father ninyo. Alam nyo po ba na ang kasama nyo sa Baofu ay mga taga Fujian din?
In fact, ang tawag sa kanila ay Fujian Gang. At kayo ba ay kasama din sa Fujian Gang na yan? Hindi po, Your Honor. Pero alam po ba ninyo na taga Fujian sila? Hindi ko po alam taga Fujian sila. Ang alam ko po si Huang Jiyang, hindi po taga Fujian taga somewhere malapit po sa Xiamen pero hindi po Fujian. Si Huang Jiyang. Mayor, kahit hindi pa kayong mayor noon, pero again, Opo. sobrang malaking pagkukulang sa due diligence. Hindi nyo alam taga saan yung mga co-incorporators ninyo. Sapat na sa inyo na si Huang Jiyang, alam ninyo ay taga Xiamen. Hindi nyo alam na kung saan, taga saan yung ibang mga co-incorporators ninyo. Yung dalawang co-incorporator po, Your Honor, ang nagdala po sa kanila si Huang Jiyang. Well, okay. Sabi nyo si Huang Jiyang lang ang kausap nyo. Pero si Huang Jiyang, di ba fugitive din siya? Matanong lang sa PAOK. Yusek Cruz, will it be you to answer? Ang tanong ko po kay Mayor ay, di ba, yung nag-iisang co-incorporator nila sa Baofu na kilala nila ang pagkatao, Huang Jiyang, di ba fugitive din siya? Yes, ma'am. Yes. Actually, ma'am, subject po ito ng manhunt natin. Right. And this is the person who has 3 passports na pinakita po namin nung nakaraan. Okay, so ano rin, so sorry Mayor, no? Bukod sa ibang co-incorporators nyo sa Baofu na hindi nyo alam, hindi kayo nag-due diligence, alamin ang background nila. Kumbaga, hindi most innocent si Huang Ziyang kasi sila ay subject pala ng manhunt at may passport holder ng 3 bansa. Sino namang honest broker ay may hindi lamang 1 o 2 passport pero 3 pa? Your Honor, nalaman ko po na meron po siyang 3 or 4 na passport po doon sa last Senate hearing. Nakikita ko naman po siya, labas-pasok naman po siya ng Pilipinas. In fact po, pag pumupunta po ng ibang bansa, may pasalubong pa nga siya sa akin minsan. Kaya wala po akong idea po na siya po ay isang fugitive. So again, Mayor, no, lumalabas, wala kayong alam sa kahit sino sa co-incorporators nyo sa Baofu. Ewan ko lang sinong negosyante ay papasok sa napakalaking kaperahang negosyo na walang alam sa background ng ipagkakatiwala ng mga lupa, pangalan kahit bilang private person noon at umabot nga sa ngayon na mayor na kayo. At sabi nyo rin, Mayor, sabi nyo din na wala kayong business interests sa Zunyuan. Do you stand by that statement? Yes po, Your Honor. Your Honor, clarify ko lang po. Nung magkasama po kami sa Baofu po, hindi ko po talaga alam siya po ay isang fugitive. Nakilala ko po siya sa Clark, pero hindi ko po alam siya po ay isang fugitive. Labas-pasok naman po siya ng bansa, nakakakwentuhan, nakakausap naman po. In fact po, yung naging record po niya pagbili po sa akin ng baboy, maayos naman din po. Kaya nagulat na lang din po ako dun sa last Senate hearing po na siya po ay isang fugitive po. Well, di ba sinasabi although tungkol sa batas ito na ignorance of the law excuses no one. Kaya ako balik ng balik sa due diligence kasi kung tayo na nagtatrabaho sa gobyerno, dapat nag-exercise ng due diligence, kayo rin naman dati sa private sector, dapat may due diligence. Lalo na ganyang kalaking pera ang pinag-uusapan at yung equity nyo pa na mga lupa na nagko-constitute ng halos 8 hectares. At matanong ko po, Mayor, sino naman po si Nancy Gamo? Nancy Gamo po. Ano po yung ano po niya? Tinatanong ko po sa inyo, sino po si Nancy Gamo? Hindi ko po siya kilala, Your Honor. Well, one Nancy Gamo has been identified as representative of Zunyuan. Ang problema niyan, Mayor, itong si Nancy Gamo has been involved literally in your businesses. No? Isa-isahin ko po ha. 3 Lin Q Farm Incorporated. Yung nag-apply, alam ko na. Naalala ko na. QJJ Slaughterhouse. QC Genetics. Pati itong Siopaw Bulilit. QJJ Smelting Plant, na by the way, 2012 pa.
So mula siopaw hanggang smelting. And you know what's most troubling about this, Mayor? It's not only that, I'm sorry, you lied. Hindi lang nagsinungaling kayo, pero kayo yung approving authority para sa Zunyuan dahil mayor na kayo noon. Na itong lahat, tulad ng Zunyuan, Representative si Nancy Gamo at siya naman ay involved sa bawat isa sa mga businesses nyo dito. So itong dapat maimbestigahan for conflict of interest, no? At posible paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act. At ikabit naman natin itong mga ito sa Hongsheng. Kasi mukha namang magkakabit-kabit lahat eh. So to repeat your testimony, hindi po kayo involved sa Hongsheng, sabi nyo noon. Kahit na kayo ang nag-apply ng LONO or Letter of No Objection at nakalagay mismo sa sangguniang resolution na kayo ang aplikante. Tama po ba? Doon sa LONO po, hindi po ako yung aplikante. Ako lang po yung nag-breach po sa kanila. Ako po nag-introduce po doon sa former mayor po, yung Shi Chun-san po na sinasabi ko po. At Your Honor, pasensya na po, nalala ko na po yung nasabi niyo po na Nancy Gamo. Yung Nancy Gamo po, siya po yung nag-prepare po ng documents ko po dati, pero hindi ko na po alam na paano po sila nag-connect po ni Zunwan. Okay, pero mabuti naman at may naalala na kayo Opo. itong si Nancy Gamo dahil ipinakita namin lahat ng mga dokumento ng marami-rami yung mga negosyo na nandyan talaga si Nancy Gamo. At siya po ay nag-representative ng Zun Yuan. And sorry din po, Mayor, pero hindi po pwedeng sabihin na hindi kayo yung aplikante para sa Hongsheng bago kayo naging mayor. Dahil nandyan sa mga dokumentong ipinakita na namin kahit nung naunang hearing, nakalagay pa nga doon sa dokumento ng munisipyo, yung resolution, Representative Alice Guo of Hongsheng. At tama din po ba na yung relationship ng Hongsheng at Baofu ay bilang lessor at lessee lang? Your Honor, doon sa Hongsheng po, hindi po ako naging representative. Wala po ako sit not meet po na any documents po. Pinakilala ko lang po sila doon sa former po na mayor. At isang beses po nakapag-translate lang po ako sa kanila. Regarding naman po doon sa Hongsheng and Baofu, yes po, ang naging relationship po nila is lessee and lessor. Okay, bago sa pinagtatakhan ko dyan, well, sinasabi nyo hindi kayo yung representative ng Hongsheng. Pero ang pagkakilala ng dating municipal council sa inyo at nilagay nila sa resolution nilang dokumento ay kayo ang representative ng Hongsheng. Now, ang pinagtatakhan ko po, Mayor, itong sa usapin ng relasyon ng Hongsheng at Baofu. Bakit ang email address na npjimenez0712@yahoo.com na nakalagay na email address sa Certificate of Incorporation ng Hongsheng, ayan, ay siya ring email address sa General Information Sheet ng Zunyuan Technology bilang alternative email at email address ni Nancy Gamo sa Siopaw Bulilits Food at 3 Lin Q Farm. So tuloy, Mayor, you know what this looks like to me? Mukhang lumalabas kayo yung common denominator ng mga operations na to at mukhang posibleng nilukluk kayo na mayor para padulasin ang operations na ito. Your Honor, siguro po better po invite din po natin sila, Nancy Gamo, para malaman din po natin kung paano po naging email address po niya yung sa Zunwan. Your Honor, wala po akong kilalaman sa Zunwan. Tumakbo po ako ng mayor sa aking sariling capacity po, sa tulong po ng kaibigan, pero wala pong any involvement po ng POGO sa aking pagtakbo po ng mayor po sa bayan ko po. Approving authority kayo sa Zunwan, no? Dahil mayor kayo noon. Your Honor, pasensya na po. Nag-apply po si Zunwan po ng LONO po sa konsihal ko po, sa konsihal po ng Bamban. Ngayon po, nakapagbigay po din sila sa amin ng provisional license. That's the only time po na nagbigay po ako ng business permit po sa kanila. Stated po, 2nd, 3rd, and 4th floor po. O yun, 2nd, 3rd, and 4th floor. Nakapagbigay kayo ng mayor's permit para dun sa 3 floors na yon na POGO.
Opo, Your Honor. At dahil yun lang din po yung nakalagay din po dun sa provisional license po na nasubmit po nila sa akin. And para sa kaalaman ng lahat, the committee invited Nancy Gamo pero no reply. At kung ganun pa rin hanggang matapos yung hearing ay isasapina na lang ng komite. Meron akong follow-up question sana sa isang sinabi nyo ngayon lamang, Mayor, nalimutan ko lang. Kung maalala ko mamaya ay itatanong ko po. Si Nancy Gamo po ba ay empleyado nyo? Your Honor, hindi po. So ano pong relasyon nyo kay Nancy Gamo? Ang Nancy Gamo po, sa kanya po ako nagpapatulong po mag-process po ng dokumento po dati. Doon sa mga nakastate po na mga companies po. Alright. Sila po yung kilala po sa pamilya po namin. At siya yung kinikilalang representante ng Zunyuan dito sa ilang mga dokumento. Your Honor, Nakuha tutulong din po ako na hanapin po siya at itatanong ko rin po sa kanya kung paano po nangyari para mag-clear din po yung pangalan ko po sa Zone 1. Okay, salamat para dyan, Mayor. Opo. Madam Chair, if I may. Yes, of course, Sen. Jinggoy. May I ask if this committee invited the father of the mayor? Not yet, Sen. Jinggoy. Maybe we can invite him the next hearing, Madam Chair. Will do, Sen. Jinggoy. Salamat po. Mayor, nung nakaraang hearing, ito importante sa amin to at importante sa akin. Pinangako nyo na dadalhin nyo yung inyong latest SALN. Pahingi po nung kopya nun. Nasapit na po, Your Honor. Comsec, pwedeng pahingi po ng kopya. Salamat, Comsec. Salamat, Sen. Jinggoy. Okay, meron din po akong kopya nung inyong December 2022 SALN. Opo. Sorry. Ito ay as of July 2022. Yung latest po ninyo para sa year 2023. Your Honor, andyan na rin daw. Andyan na rin po. Madam Chair, pwede makasingit? Yes, just before the Chair recognizes Sen. Rafi, ang hawak ko ngayon ay 2 kopya nung SALN as of July 1, 2022. Yung pong SALN 2023, Mayor, na pinangako nyo na dadalhin nyo. Pahingi na po ng kopya. Your Honor, andyan po yung copy po. Nasaan? Part po na compliance po. Naka-attach daw po. Comsec? So far, ang nakikita ko po ay... Okay. Alright. So, meron na tayong SALN as of December 31, 2023. Okay. Salamat, Mayor. And I also have a copy of your December... Sorry, not your December 2022, but your July 2022 SALN.